Okay, shout out sa inyong lahat. Driving from Lower Bicutan to SM Bicutan. Tingnan po natin kung ito ba ay nasa EDSA or ito ay nasa Lower Bicutan. Ayan, uurasan ho natin kung mga ilang oras ho yan. Tingnan lang ho natin. Nandito na tayo tapat ng gate 2 ng DOST. Ayan. Time check 6:32 PM in the evening. Yeah. So, samahan nyo po kami. Samahan nyo po kami. Going to SM Bicutan. Ano to? No. Nasa EDSA ba o nasa Bicutan? Tingin mo. O SM Baguio ba to? 6:50 nandun tayo sa lower eh. 6:15 nasa lower kami. 6:38 na, nandito tayo nakalagitnaan. Hindi, 6:32. 6:32 nasa kalagitnaan. So 15 minutes na tayo sa traffic. 15 minutes lang nasa traffic. Tingnan natin. 30 na kasi 6 tayo umalis. Yung galing pa ng Bagong Bayan. Oh yeah. So, if you are from other country, this is our what we call this one? Day-to-day experience with regards to traffic. We are sharing to you. Umusad naman pa unti-unti. Yeah, it's moving. That's right. Open the eyes of my heart, Lord. So, yun, time consuming po talaga once na nasa traffic. Kapag mayroon kang pupuntahan, ang pinaka-importante, yun, yung police car, sumalubong na siya sa kabilang side. Nagwangwang na siya para mas mapabilis. All kinds of land transport nandito. Kulang na lang makakita ko ng bike. Nagbabike. Wala akong makakita ng Lipat tayo, parang mas mabilis dito sa kabila. Yung concern lang natin kapag nagsasign tayo ng change lane, kahit na naka-signal ka, hindi ka basta-basta pagbibigyan. So the good thing, malayo yung isa. Kaya ayan, the good thing na sa cellphone yung isa. ayan. Kasi nakalusa tayo. Uy, may sumingit. May sumingit naman. Yan yung iba nga pong mga motorista, nagtataka sila lalo na sa mga circle kasi wala pong mga line, wala pong malimit, wala pong mga linya, pero kahit may linya po dikit-dikit na po talaga yung mga sasakyan. So that's really terrible driving. Pero may trivia tayo. Kapag magaling ka daw mag-drive sa Pilipinas, kayang-kaya mo na mag-drive anywhere in the world. Yes. Kapag kayang-kaya mo mag-drive sa Pilipinas, kayang-kaya mo na rin mag-drive kahit saan. Kasi magiging madali na lang sa'yo yung walang traffic. Alamin mo na lang yung sign. Open the eyes of my heart, Lord. So, sa kabilang side, mapapansin nyo talagang daming yan, motorcycle. Malamig? Yeah, it's malamig. It's malamig.
ganun ka ano, kapag nagkaka-traffic ho ang itong area na ito from Upper Bikutan to Lower Bikutan. General Santos Avenue po ito eh. Areang ito. Nasa kabila po natin, nasa left side po natin ang PUP, Polytechnic University of the Philippines, Taguig Campus. Ayan. So, ilang minutes na? Magandang lane tong gitna, moving. Oh. And actually tatlong lane na po ito eh. Tatlong lane na po itong kalsada nito kasi nagkaroon na ng road widening. Pero pareho po ito pag pababa ka rin ngayon, maya-maya traffic din po pababa doon kasi nagkakaroon ng parang imbodo din po doon sa baba. Mamaya makikita nyo rin po kung anong isa sa dahilan din po kung bakit nagkaka-traffic ang area na ito ng ganito katindi, no? Dapat ito wala pang pa 3 minutes or 5 minutes o the most kung ikaw ay walang traffic, nasa SM Bikutan ka na. Pero dahil sa traffic, minsan po inaabot ito na halos mahigit 1 oras. Yan, so ilang minutes na ba? Ayan, naka 7 minutes na tayo sa bagong video po natin. Pero sa ganitong sitwasyon, ano ba yung pinaka the best na dapat mong gawin? Number 1, control your emotions, your temperahe. Self-control. Kasi pag mainitin ka sa ganitong traffic, talo inip eh, talo asar. Tapos nagsisingitan pa. Ayan. Pero ito, ayan, medyo tahimik naman ang ating travel. Ayan, nagmumove. O, nakatakbo tayo ng 10. Ayan, nakatakbo tayo ng 10 km/h. Ayun na, nagsisilip na yung SM, yung logo ng SM. Halos kapantay niya Azure. Kapantay niya ang Azure. Ang Azure. Ayan. At yun na nga, nandito pa rin po tayo sa kalagitnaan ng kalsada galing Lower Bikutan patungong SM Bikutan. Tapat po tayo ngayon ng PUP UST. at DOST K2 na. Ito ka na. Naiinip. Mag-break tayo. Jesus, you are wonderful. Jesus, you are so good to me.
You want, you want. Maganda dito, mami, ano? Kung nililigawan pa lang kita, ano? Tingin, kung nililigawan pa lang kita, from, mas gustong gusto ko tong, ano, matatraffic tayo dito, from Ay, kasi lower. marami tayong pag-uusapan. Marami tayong pag-uusapan. Kunwari, nililigawan kita ngayon. Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga. At higit sa lahat, ang bait-bait mo talaga. Binabola mo talaga ako. Hindi kita binubula. Sinasabi ko lang ang bawang katotohanan at Kung katotohanan. sasabi ka ng katotohanan, maganda talaga ako sa paningin mo, bibigyan mo ko ng Na. 5,000. 5,000! 5,000 na palakpakan! Ang liit naman ang hinihingili mo. Siyempre ngayong araw lang yan, bukas na yung 5,000 ulit. Mali. Araw-araw yan. Siyempre araw-araw kong maliligaw eh. Maliit pa din yun. Kasi nga daw, kapag nasa traffic ka, mas bago pa dumating doon sa tawag dito, sa pupuntahan mo, ganun lang. How many kilometers pa to? Wala pa tong 2 kilometers eh. From Lower Bicutan, Samuel Quezon, going to SM. Wala pa tong 2 kilometers. Correct me if I'm wrong na lang po. Pero alam ko wala pa tong 2 kilometers from Lower. Pero ganun po, tumatagal po talaga. Kaya nga, pag once na meron kang liniligawan, sa mga kabataan, yung mga young pro dyan, na handa ng mag-asawa, at gusto ng, sabi nila, lumagay sa tahimik, anong gagawin? Daan nyo dito sa Lower Bicutan, papuntang Upper Bicutan or SM Bicutan. Bago pa kayo dumating ng SM Bicutan, ay di sinagot ka na. Hindi maririnig yung tawa mo, mami. Ang daming enforcer, no? Ayan, ipapakita din namin sa inyo yung yung isa sa dahilan din kung bakit talaga nagkaka-traffic. Maluwag from Lower Bicutan, yung kalsada. Ayan, kasya yung 3 lane po yan, 3 lane. Pero ito halos kasya yung 4 na sasakyan. So, consider na lang natin 3 lane. Yan, hopefully na makita po natin. Magigilid tayo ng konti. Isa-side natin yung sasakyan natin. Para makita nyo rin po kung ano yung pinakadahilan. Pero by the way, na-appreciate po natin itong project na ito. Lumawag naman. Ha? Lumawag naman talaga. Lumuwag talaga. Pero ito yung medyo hindi naging maganda sa area pong ito. Mga ka-dreamers, mga Tagig, Parañaque. Ito yung medyo pag napadaan po kayo dito kasi tayo magkadikit eh, Tagig at Parañaque. Ayan, tingnan po natin Yan, nag-side po tayo dito. Just imagine po, nasa kaliwat kanan po natin. Maluwag po yan. So halos pang 4 lanes itong nasa kanan ngayon na binabaybay natin. Itong gusto nating makita, na kung mapapanood mo ito ng kinaukulan, hopefully na you can consider. Ayan, paikot po yung mangyayari. Nag-iimbodo siya. Bakit? Itatata. Ayan, pansinin nyo paliko yung mga truck na nasa unahan. Umikot siya. Lumiliko kami ngayon pakaliwa para maiwasan natin itong paimbodo. Yan, may araw naman din tingnan natin. Umipot siya tapos hindi level yung ground. Yes, na supposed to be dapat dire-diretso na lang yan. Kasi talagang maluwag, di ba? Ayan. Yan may araw, may nakikita ho ba kayong araw?
Yan, syempre, yan ay guide sa direction kung saan ka pupunta kasi hindi ka pwedeng dumiretso na. Yan ang one factor kung bakit matindi po yung traffic dito. Ayan. Yan, may barrier din sa gilid para hindi ka sumadsad. Yan, nakikita nyo na po yung arrow. So, I'm about to, yan, pakaliwa na ako. Yan, 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 may naglalakad sa gilid. Na kung dire-diretso lang sana yan, edi maluwag talaga, no? Ibig sabihin, hindi pumayag si Dusty na tapyasan yun. Hindi natin alam kung ano po talaga ang dahilan. So, comment nyo po below kung anong dahilan. Baka may alam kayo, may idea kayo. Ayan. Dito ngayon nagsisiksikan. Yan. Nagsisiksikan. Malimit pa dito, mayroong nagkakabanggaan na sa lugar na to. Minsan hindi nakakapagbigayan, so nagiging dahilan din ng accident. Information din po to, very informative din po itong ginagawa po natin, ano. Ayan. Ayan, sa kanan natin may barrier pa rin, ayan. Ayan. So Yung barrier pa hindi maayos. Ayan. Yes. So yan, parang yung nasa gilid sana, kung dire-diretso yan. Siguro dahil sa puno, they want to preserve the trees. Because those trees are big. So yan, ito, mas bumibilis na tayo. Nandito na naman tayo, ikot na tayo ng rotonda. Yan na. So kakainin ko na rin yung bandang kanan. Dito na tayo. Time check. So yun, isa po yun sa factor na possible, talagang hindi possible, talagang yun yung dahilan ng isang mabigat na traffic malimit. Ganun din po papuntang lower, may pinaka-poste doon na supposed to be lang po, no? Nakita natin yung poste na halos nasa may gilid naman din. Walang way para yung papuntang kanan, na yung way sana na papunta ka ng Bagong Bayan, pwede ka nang kumanang kaagad doon sa may poste na yon. So tatapyasan mo lang yung siguro. Ayun na nakikita natin. Hindi man tayo engineer, hindi man tayo eksperto, pero as bilang isang motorista na everyday mo nakikita yung situation, one idea siguro na pwedeng tapyasan yung parang pathway doon, tapos para may daan na papunta ng kanan. Lahat ng lalabag doon, hulihin nyo na. Pag hindi naman talaga pa kanan na pumisto doon, hulihin nyo na. Para madisiplina po talaga. So kung pa kanan ka, talagang pumisto ka na ng kanan, makakadiretso ka na. Diba? Kahit naka red light yung papuntang, pagpalagay mo na, papunta ng signal. Diba? So, kanan ka na kagad doon. Kumbaga makakabawas na yun sa traffic kapag mayroong pong yung imbudo ay nalalakihan yung butas. So naging imbudo, naging ganon, so nahihirapan, lalong nagkaka-traffic, no? Ayan lang naman yung mga ka-dreamers, di ba? Masarap mangarap, masarap magbigay ng opinion natin kung tutugunin or hindi, okay lang din. Pero mahalaga, kung mapapanood nila, mabigyan ng pansin. Ayan, paikot na tayo ng rotonda ng DOST. Ayan na. Time check, 6:50. 6:50 na. 6:50. So, ayan. Handa na kayo ng takbuhin siya ng 15 minutes to 20 Ayan. minutes. Dumidiskarte po tayo. Ayan, dito tayo. Ayan, o diba? See? Yun talagang pinaka big factor ng traffic galing ng lower. Dito nakakatakbo tayo. Dito ako sa building A, yan ah. Building A. Diyan ako magbabayad eh. Tapos, Na-print mo na ba diretso yun? akong grocery. God is good all the time. He put the song of praise. Yan. Dito sa area naman na to, medyo doble ingat din po tayo. Kasi wala pong mga linya to. Wala pong mga linyang lugar na to.
So kailangan medyo maingat ka dito. Ang technique po dito, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, syempre tingin sa harap. Importante yan. Yan tulad dito, yung sa kanan natin may track. Pagbigyan na natin yan. Okay? O, diba? Tapos, sundan na natin siya. O, diba? So, yun, pinasingit natin siya. Tapos, nakasunod naman din tayo sa kanya. Ilan po yan sa mga idea, lalo pag wala pong mga linya po yung ating pong tinatahak na daan tungo sa katotohanan. Galing nun. Yan na, nakikita na yung SM sa wakas. Yeah! Oh, yung mga dumaan dito, nakasama yung kanilang nililigawan, sinagot na ba kayo? I-comment nyo na below sa video nating ito. O, di ba? Pwede? Gusto kong mag-comment doon sa sinasabi mong Ano? daan. Tungo? Tungo sa gastos. Mabayad eh. Tungo sa katotohanan. Sa gastos. Well, yung ginagastusan mo, mami, Tungo sa tagumpay. it will create passive income. Take note on that. Oh, SM na. SM na. Diba? O, see? O, nakatawid na tayo. So, na-prove natin po, mga ka-dreamers, na yung daan galing ng lower papunta ng SM Bicutan, lalo na sa may DOST, yung paimbodo type. So, hopefully na mabigyan ito ng attention kung sino man ang nag-project nito. Sikapin pa rin na mas maituloy yung kalsada. Na-appreciate po natin yung yung luwag na ng kalsada. Yung nga lang talaga yung dulo naging imbodo. Kabilaan. Pa-lower din ganun din, may pa-imbodo type din po doon. Kasi dahil sa poste na walang way papuntang kanan. Ayan Yun tayo na daw. Yeah. Laki. Dito sa side na to, kailangan maingat ka sa gawing kanan. Kasi biglang lumulusot yung mga sakyang gawing kanan. Papunta naman ng Marcelo area. Yay! SM na tayo. So, time check. From Lower Bicutan, from Bagong Bayan, Taguig. How many? 6 tayo malas. 6. So 1 hour. 1 hour. Ito, hindi pa tayo nakakababa. Tutunog yan, mami. Wait lang. Uy, hindi siya tumunog. Look at that. Hindi pa tumatakbo eh. Kita tayo sa Building B. Dito sa Building A. Building B. Tayo magkita. Oo, Building B. Yan, pag nasa SM Bicutan po kayo, may tinatawag na Building B, Building A, Building B, Building C. Yun. 2 hours. Yung Kasi baka mag-ano pa ako eh. Patransak pa ako eh. okay, Building B. Building A muna tayo para may baba kita. Hindi mo ba na yung So, magamit ko 6:55. Wala namang basa dito, Daddy. Wala. Wala mababasa. Ilagay mo lang yung laptop sa upuan. God is good all the time. Ganun pa man ay nagpapasalamat tayo. Siyempre, yung laging sa driving natin dapat maiisip natin na yung kaligtasan lagi nung bawat isa na kapwa nating nagda-drive, kapwa na kasama natin. Yun yung pinaka-importante. Ma-avoid natin yung anuman toward incidents. Untoward incidents. Ayan So, yan. Building A. Oh, may nagtitinda ng bigla sumalubong. Kakatawa naman si Kuya. God bless you, Kuya. Kahanga-hanga po yung ginagawa nyo. Lumalaban ng patas. So, nandito na tayo para may baba. Si Ma'am. Wait. Iwan mo yung laptop.
gamit mo? Yung gamit mo? Yehey! Ayun, so nakababa na si wife. Ito na tayo. Diba? So thank you Lord. From Bagong Bayan to SM Bicutan, yun yung travel natin. I don't know kung mabilis na yun or sobrang bagal. Comment nyo below kung anong naging experience from Lower to SM Bicutan lang. Ilang minuto po kayo kung possible na oras. So I'm going to Building B. Doon ako magpa-park para mas diretso. Yung nakikita nyo sa ngayon ay papasok po yan ng Doña Soledad. Tukod po yan, no? Medyo traffic din po talaga. Pansinin nyo ho ako po ay nagsasign para mag-merge. Ito yung nagiging concern natin sa Pilipinas kapag nagda-drive ka. Excuse me. Pag nag-sign ka, pero ugaliin nyo pa rin mag-sign, no? May mga motorista po talaga na kapag nakita na nagsasign ka, mas lalo kang gigipitin, hindi ka bibigyan ng way. So hayaan nyo na lang po yan, huwag kayong mainis sa ganyan, yun yung attitude nila eh. Pero kung halimbawa kayo naman ay may nagsasay na sa bandang harapan nyo, no? Give way na. Kasi yung bawat minuto, bawat segundo na possible na hindi mo pag-give way, nagkabanggaan kayo, imbis na napadali yung iyo pong transaction, mas lalo kang mapapatagal. Sa atin pa naman ang haba ng proseso. Iimbestigahan, gagawa ng police report, pupunta pa kayo ng police station, traffic bureau, ang daming proseso. Naranasan ko po yan ilang ulit. Ako'y nabangga dyan sa DOST ng isang Fortuner, ay ng isang Montero Sports. Lubog po yung likod ng sasakyan, yung sedan po natin. So na-experience ko po yan. Ayaw ko na ng ganong senaryo ng buhay. Though hindi po ako nakipagsingitan nung time na yun, talagang nabanggaan niya lang yung likod ko. Ang tagal ho, halos ay sa sobrang daming nakapila doon. So kunikwento ko lamang po, no, sa dami ng nakapila doon na aksidente, pila-pila kayo doon. Ang tagal, sobrang tagal para magawan ka ng report para sa insurance. Kaya yung simpleng pagpapasingit ho, courtesy mo na rin ho yun. Bless mo na rin po yung kapwa mo motorista. Na-bless mo na rin siya sa ganung kaparaanan. Yan. Nakasign pa rin po ako para tingnan natin kung itong nasa likod natin ay pagbibigyan tayo. Kung hindi ba siya yung very good. O, di ba? That's nice. Thank you, brother. So, dahil nasa extreme ako, right. Oh, yung galing, di ba? Yan yung mga kahanga-hanga. Di ba? Pinasingit tayo. Magpa-thank you lang tayo. O, di ba? Sobrang na-appreciate natin yun. Ang pagbibigay ho kasi ng sign ng, halimbawa, kakaliwa ka, kakanan ka, iikot ka, or any signs, that is sign also of respect sa kapwa natin motorista. Yun yung ibig po sabihin nun, mga ka-dreamers. Yan, dahil kakaliwa tayo, yan, yan, so wait natin, ayan, galing, thank you. See, dito na tayo. So 1 hour talaga, 1 hour mahigit yung ating pong from Bagong Bayan
Taguig to SM Bikutan. Yes. So, I'm going to yan, park na muna tayo. Okay. Documented, ano? Yan, pasok tayo ng parking. Yan. Dito wala na traffic, nasa parking na. Magandang buhay po. Thank you. God bless po. Yan. So, nasa parking na tayo. Nasa building B area po tayo. Ayan. Hanap tayo ng ating pong mapaparkingan. Ayun, meron dito. Oh yeah, ayun, merong isa doon. So ayan. O, diba? Okay. So thank you, Lord. Tayo safe. So nasa parking area na po tayo. Nagagalit na siya. Okay. So God bless everyone. God bless. So yun nga po, 1 hour yung travel natin from Bagong Bayan, Taguig hanggang SM Bikutan. Kasalukuyan, nasa parking area na po tayo ngayon. So to God be all the glory. Hopefully na makapulutan nyo po ng munting aral ang ginawa po nating instant documentation, parang ganon. Magbigay ng aral din po sa atin na sa ating pong pagdadrive ay napagka-importante na mayroon tayong tinatawag na pangunawa sa kapwa nating motorista. At higit sa lahat, mayroon din po tayong courtesy doon sa mga tao na nakakasalamuha po natin. So, to God be all the glory. Comment nyo na rin po kung ano yung iyo pong mga karanasan sa ating pong yung pagta-travel nyo po from SM Bikutan to Lower Bikutan and from Lower Bikutan to SM Bikutan. Comment nyo na rin po dyan below. God bless everyone!